po natin si Jesus. Okay, magandang umaga po. Yan. Ano bang date na ngayon? December 6. At ilang araw na lang po at Pasko na. Kaya pwede ba mauna ka nang bumate? Batiin mo nga yung katabi mo at sabihin mo, Advance Merry Christmas. Doon naman sa kabila, sabihin mo, Advance Merry Christmas. Ayan. At maging yung mga nasa kanila puntahanan, magbatian din po tayo, ano? Ngayon naman, pwede ba sabihin mo dyan sa kasama mo o sa katabi mo, baka pwede namang maka-advance na rin ng papasko. Okay. Alam niyo po, pag napapag-usapan ng Christmas, tayo ay nai-excite. Ano? Tayo ay natutuwa. Tayo ay nag-i-enjoy na tayo agad sa ating mga imagination ng mga bagay na ating gagawin or ine-expect sa Christmas. Ano? At yung iba daw ay na-excite hindi lamang sa Christmas kundi sa salad, sa leche flan. Ayan, yung iba na-excite sa murkon. Okay. At when we talk about Christmas, it is a good news for us. Pero alam niyo po, bago pa po maging good news ang Christmas, sa totoo lang po, sa mga unang-unang naka-encounter ng Christmas, ito po ay hindi good news. Actually, bago po mag-Merry Christmas, bago po yung linyang quote-unquote Merry Christmas, nauna po yung linyang do not be afraid. Okay? So again, for us, Christmas is a good news that a Savior died to save us. Ano? Pero doon sa mga nauna, this is not a good news for them. Actually, natakot po sila. Natakot sila dahil sa Christmas. Bakit na sila natakot? Ano? Kasi nga po, nakakagulat naman ang mga pangyayari. Ayan. Ang title po ng aking i-share sa inyo ay Do Not Be Afraid. Let's pray. Lord, salamat po kasi sa umagang ito, muli, binigyan niyo po kami ng biyaya na mapag-usapan, mapag-aralan ang iyong mga banal na salita. Una sa lahat, we ask forgiveness sa aming mga nagawang kamalian. Patawad po, Ama. Pakahugasan, linisin niyo po kami ng inyong banal na dugo, Panginoong Jesus. At salamat po sa biyaya ng kapatawaran. Salamat po, Lord Jesus, kasi ang righteousness niyo po ang nakikita ni Abba Father sa amin. Kaya nga po kami ay nakakalapit sa trono ng iyong habag ng may confidence. And it's all because of the righteousness ni Lord Jesus na siyang nakikita ng Diyos Ama sa amin. Salamat po. Holy Spirit, we ask, samahan niyo po kami. Turuan niyo po kami. Bless the lips of your servant as you bless the ears and the hearts ng mga makikinig. And I declare your complete victory alone, O Lord Jesus, and the defeat of the enemy in Jesus' name. Salamat, Lord. Biyayaan niyo po kami ng kalayaan sa takot. Biyayaan niyo po kami na laging mapuno ng pag-asa ang mga pusong ito. Salamat po. To you alone, we entrust this service. Be blessed, O Lord. To you alone all the glory and honor. In Jesus' name we pray. Amen. Pwede bang the best ulit palakpak para kay Jesus? Sabi ko sa inyo kanina, pag narinig o napag-usapan ang Pasko, ay marami na-excite, marami natutuwa, most especially mga bata. Sa amin po, personally, yung panganay ko po, si Queen, talagang bantay na bantay niya ang Christmas. At siya ay excited. Okay? Excited na rin yung mama at yung papa ay mamimili na bukas. Excited din, excited. Okay?
At maaaring meron pa ring iba na nagsasabi na for them, ang Christmas ay parang nakakatakot. Natatakot kasi baka wala akong pamhanda. Natatakot kasi gastos na naman. Natatakot kasi hindi nila ma-imagine that they can celebrate Christmas the way that they are celebrating it before. Natatakot. Natatakot sa mga inaanak. Kaya nga, naglabas na daw po ang IATF ng kautusan na bawal daw pong magbahay-bahay ang mga inaanak. Ano, ayun, at may mga nag-amen na po dito sa church. Ano. But anyway, sabi po sa Bible, sa 2 Timothy, chapter 1, verse 17. 2 Timothy chapter 1 verse 7 I mean. God did not give us a spirit that makes us afraid, but a spirit of power and love and self-control. Ang Diyos daw po ay hindi nagbigay sa atin ng spirito ng pagiging matatakutin, kundi ang ibinigay niyang spirito sa atin ay power, love, and self-control. Wow. Kaya kung meron pa raw pong fear within us, kung meron pa daw pong takot diyan sa iyo, hindi yan galing sa Diyos. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, hindi galing kay Lord ang takot na yan. Okay, kaya huwag kang matakot. If Christmas is approaching, then be excited. Bakit? Because ito yung araw na we're celebrating. Hindi lamang yung Pasko, hindi lamang yung handa, but most of all, we're celebrating the reason of that season, and that is Christ. That Jesus died in exchange sa atin. Sa halip na tayong mapaparusahan ay siya. And anyway, moving on, sabi ko nga sa inyo, the first Christmas, hindi po Merry Christmas ang unang naging salitang binanggit ng mga tao doon, kung di nakakatakot, nakakapangamba, nakakapag-alinlangan, nakakapaisip. Okay? Kaya nga ang word ni Lord sa kanila, do not be afraid. Paano ko yung nasabi? Ang una po, ay nung nagpakita ang angel Gabriel kay Mary. Okay? Sabi po ni angel Gabriel kay Mary, ikaw ay mapalad sapagkat ikaw ay magdadalang tao. Pagdadalang tao mo ay ang anak ng Diyos. Sabi ni Mary, paano po mangyayari yun? Ako'y virgin. At saka ako hindi po pwedeng mabuntis. Ako kakasalin. Sabi ng angel, ikaw ay kakasihan ng banal na spirito. At ikaw ay magdadalang tao at ang iyong ipagdadalang tao ay ang anak ng Diyos na siyang magliligtas sa lahat at papangalanan mo siyang Jesus. Siya'y natakot. Ang kauna-unahang announcement sa buong history ng Christmas ay hindi naka-excite sa unang-unang nakarinig nito. Bagkus natakot. Sino ka namang hindi matatakot? Yung alam na alam mo namang ikaw virgin, alam mong ikaw wala ka namang ginagawang kung ano man, tapos sasabihin sa iki, mabubuntis. At anong sabi? Ikaw ay kakasihan ng banal na spirito. Church, hindi pa po masyadong aware ang mga tao sa Holy Spirit that time. Hindi pa nila masyadong kilala si Holy Spirit. Kaya kumbaga parang never heard yung sinasabi kay Mary. Okay? Ang example niyan ay yung yayayain ko si John Kenneth sa isang restaurant at pag tinanong ni John Kenneth, Pastor, ano kakainin natin? Sasabihin ko sa kanya, ay titikman natin yung samsimilan. Ano po? Samsimilan. Ano yun? Basta masarap daw yun. At lalot ko si John Kenneth ay hindi explorer sa pagkain. Matatakot yun. Sasabihin, ano ba yun? Hindi. Pangalan pa lang, hindi mo maintindihan niya. Kaya, alam niyo yun ang kasama nun Sabi ng angel kay Mary, ikaw ay mabubuntis. Paano po? Holy Spirit. Ano yun?
Yung mabuntis na nga ng gayon, nakakatakot na. Yung may bubuntis daw sa akin na, ano? Holy Spirit? Ano yun? Nakakatakot. So again, the first ever announcement ng Christmas ay hindi ka na-excite na kauna-unahang nakarinig nito bagkus ikinatakot. Ano pa? Si Joseph, yung mapapangasawa or fiancé ni Mary, natakot din po si Joseph. Sa angel, hindi. Natakot siya sa disapproval ng tao. Sabi ng angel sa panaginip, Jose, ang iyong mapapangasawa ay magdadalang tao at siya'y kakasihan ng banal na spirito at ang ipapangalan mo diyan ay Jesus at siya ang tagapagligtas ng lahat. Sabi ni Jose, bakit ho gayong? Mapalad ang iyong mapapangasawa dahil siya ang napili sa babaeng lahat. Natatakot na ngayon si Jose. Sabi ni Jose, pag nalaman-laman na rin ng mga bibian na nini, gagaruti ako. Ikaw naman bantay na bantay namin ang aming anak, nakasalisi ka pa rin nga. At ang sasabihin ni Jose, ay tunay naman. Yung ikaw ay mapagbintangan sa talaga namang ginawa mo, ay di talagang ikaw ay dapat na mapagsabihan. Pero yung alam mo naman, na wala kang ginagawa, na sa biyaya nga at habag ng Diyos ikitiis, na tiis, na walang gawin. Sabay biglang magkakagayot, mapapagbintangan. Alam nyo sa hirap noon, nakaranas na kayo noon, yung hindi nyo naman talaga, minsan di nyo naisip gawin, pero yun ay binibintang sa inyo. Hirap no. Nag-open up sa akin si Bieber, hirap na siya, pinagbibintangan daw siyang pogi. Kung hindi ko i-comfort nung sinabi kong, alam mo yung matagal ko nang nararanasan, hanggang ngayon struggle pa ako dyan. Joke lang po yun, joke lang. Pero si Joseph, seryoso, nag-iisip siya, paano gagawin ko din Hindi pa kami naiikasal. Ay sabihin ng mga tao, ako'y pinipindeho na. Hindi pa kami naiikasal, sasabihin na ng mga kaanak ko ano ga naman yan, Joseph? Kala ko ikaw matinong tao. Abay, wala akong ginagawa dyan. Ikaw, walang ginawa. Ay, yung iba? Naku. Alam niyo po, napakataas ng pressure kay Joseph. Alam niyo kung bakit? Kasi siya po ay kamag-anak ni Haring David. Kaya ang taas ng expectation kay Joseph. Tapos biglang ganon. Tsaka natatakot din siya siguro kasi iniisip niya, si Mary, babatuhin yan sa plaza hanggang mamatay. Kasi ganon ang parusa Kaya sabi niya, paano gagawin ko? Siya, ang ipagbubuntis niya anak ng Diyos, hiwalayan ko na. Ano sabi ng angel? Wag. Mapapahamak sila. Wag mong hihiwalayan. Magbubuntis ng walang asawa, papatayin niya ng mga tao. Ay siya, sige di pakakasalan ko na kahit gayon. Natatakot sa disapproval ng tao. Ano pa? Huwag natin kalilimutan. Nakasama rin po sa eksena yung mga shepherd. Ito po ay nung ipinanganak na si Jesus. Okay? Yung mga shepherd o pastol, sila po nagtataka at sabi nila ano gayong maliwanag na nagkalipon-pundo sa itaas na iyaw? Opo, Batanggenyo po yung mga shepherd. Ano gayo? Nag-ipon-ipon doon sa itaas na yung mga nagkakanta at nagtutunog. Anong liwanag? Ito, na yung mga apakaaga ng manlalabas. Tatakot sila. Bakit? Yung ganamang sanay kang ang nakakasama mo lamang ay baka, kambing, tupa, kamilyo, at biglang nung gabing tahimik na tahimik makita mo bigla na lang naglingas ang langit na gayaan. At ikaw nagtataka, ano ga itong mga ito? Actually po ay na-invade ang kanilang privacy. Yung mga oras po kasing yun, sila ay magpapahinga na. Kasi madilim na. Natakot sila. Natakot sa ano? Natakot sa mga bagay na hindi maunawaan. Di ba tayo? Mga tao, natatakot din tayo basta merong bago. Di ba?
Noong una pa lamang itong COVID, ano bang tawag dyan? Di ba? Nobel. Ibig sabihin, bago. Yun eh. Ano pa? Isa pa po sa natakot doon ay si King Herod. Bigla po kasing dumalaw doon ang mga pantas o yung mga wise men at nagtatanong, saan po namin matatagpuan ang bagong silang na hari ng mga Hudyo? Sabi ni Herod, anong hari ng mga Hudyo? Ako ang hari. Ba't maghahanap pa kayo ibang hari? Sabi ng mga wise men, hindi ho kayo pwedeng maging iyon dahil babagong silang ho yun eh. Sabi ho sa Bible eh. Babagong silang daw ho yun eh, matanda na kayo. Walang ibang hari, ako ang hari. Alam nyo, na-threaten, natakot si Herod. Bakit? Kasi si Herod po ay masyadong addict sa power. Sobrang tindi ng addiction po nito sa power na, alam nyo bang by history, ay meron daw ho itong anak na nag-try magrebelde sa kanya. Alam nyo po kahit anak niya, pinapatay niya. Bakit? Kasi ayaw niyang may aagaw ng kanyang power. Kaya ngayon, bigla na lamang may dadating doon at magsasabi, hinahanap po namin ng hari. Ako ang hari, hindi ho kayong may iba hong hari. May iba! Di ba? Kaya siya'y natakot para sa kanyang power o to lose control. Sino po rito yung somehow may fear ka din to lose control? Mamaya, mapapag-usapan natin na mas maigi yan. Ano pa? Meron pa pong isa eh. Nagkaroon naman siya ng takot na muling mabigo. Yeah. Sino dito yung mga may takot na muling mabigo? Yeah. At siya po ay si Sekaraya. Si Sekaraya po ay asawa ni Elizabeth. Elizabeth na pinsan ni Mary, hindi Elizabeth Ramsey. Si Elizabeth po ay baog at matanda na. Kaya po sila mag-asawa, they keep on trying, pero wala talaga mangyari, hindi sila magkaanak in short. Hanggang may isang anghel na nakipag-usap kay Elizabeth, ay kay Zechariah at sinabi, magdadalang tao ang asawa mo at papangalanan mo itong John. Papangalanan mo itong Juan. At siya'y mauuna sa Panginoon upang ihanda ang dadaanan niya. Ayun. Sabi ni Zechariah, sa tatanda na naming are, and take note, baog ba ang asawa ko? Paano kami magkakaanak? Hindi na. Ayoko nang mag-try. Maraming beses na ako nag-try, Angel. Marami na. At ako'y nabigo. Ayoko nang muling mabigo. Mga linyahan. Ano sabi ng Angel? Hindi ka makapaniwala? Siya, sige. Tumahimik ka na lamang hanggang makapanganak ang asawa mo. Ano nangyari kay Zechariah? Napipe. Bakit nagkaganon? Bakit natakot si Zechariah mag-try? Kasi madaming beses na siyang nag-try, pero siya'y nabigo. Sounds familiar? Alam niyo kung ano man yung takot na kinakaharap mo ngayon? Huwag mong akalain na ikaw ay natatakot at ikaw ay may problema. No. Kasi yung takot ay normal yaan. Okay? Ang mga takot po ay common at ang takot po ay pagpapakita lamang na ikaw ay tao. At wala pong kurso o degree na pwede mong kunin para hindi ka maapektuhan ng takot. Baka kasi yung iba, ala, ako yung mag-ano. Ano gang kurso yung pwedeng kunin para ako hindi naapektuhan ng takot? Wala pong ganun. So, para po daw tayo ay hindi sobrang maapektuhan ng takot, ano ang kailangan nating gawin? Number 1, surrender yourself to God. Everybody say, surrender to God. Sabi po sa Job chapter 11, verses 13 and 15, surrender your heart to God, turn to Him in prayer, and give up your sins, even those you do in secret. Then you won't be ashamed, you will be confident and fearless. Papaano daw magiging confident and fearless ang isang tao? Unang-una,
we need to surrender our heart to God. Isuko ang iyong buhay, ang iyong puso sa Diyos. Ano pa? Turn to Him in prayer and give up your sins. Kahirap naman na sasabihin or i-claim ng isang Kristiyanong tulad ko at tulad mo na ikaw ay fully surrendered to God, pero you are not spending time sa Kanya in prayer. Kahirap naman nung sasabihin natin, alam mo, isinuko ko na ang buhay ko sa Diyos. Siya nga. Kamusta ang prayer life mo? Hindi ako masyadong pagkakain. Minsan nga nakakalimutan ko pag napadighay ako yun, thank you Lord. Yun, ganyan lang. Kahirap naman na we will say na tayo ay sukong-suko sa Diyos, pero hindi mo man lamang kinukonsulta sa Kanya ang mga plano mo sa araw-araw. Hindi mo man lamang ipinagkakatiwala sa Kanya ang mga gagawin mo, ang pamilya mo, ang lahat ng patungkol sa iyo. At alam niyo ba na ang pananalangin daw po ay patunay na ang isang Kristiyano ay asang-asa at sukong-suko sa Diyos. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, ang prayer ay patunay na ang isang Kristiyano ay asang-asa at sukong-suko na sa Diyos. Ano pa? Bukod sa pananalangin, isa rin pong tanda na ang isang Kristiyano ay suko talaga sa Diyos ay ang pag-give up ng kanyang mga kasalanan. Pag sinabi daw pong surrender, ibig sabihin, tigil na ako sa kung anumang gagawin ko. Kahirap naman nung surrender pero may ginagawa. Surrender pero merong dinudukot sa clutch bag. Taas mo kamay mo! Taas mo kamay mo! Ano yung dinudukot mo? Pandesal. Gutom na ako. Di ba? Ang hirap nung ganun Pag sinabing suko, wala ka nang ginagawa. At nakataas ang kamay, bakit? Pagpapakita na wala nang ginagawa ang kamay. Mahirap naman yung nagsasabi ang isang Kristiyano, suko na siya, pero ang kamay nakasuksok kung saan-saan. Hello? At kita nyo sa verse, Turn to Him in prayer and give up your sins, even those you do in secret. Kaya nga sabi, itaas ang kamay, kailangan nakalabas yan. Bakit? Because there were times na most of the time, ang tao po ay gumagawa ng kasalanan in secret. At ano daw po resulta? Then you won't be ashamed, you will be confident and fearless. Wow. Sino po rito gusto niya fearless siya? Iba po ang fearless at fearful. Akala kasi ng iba, pag siya ay kinakatakutan, siya ay wala ng takot. Magkaiba yun. Okay? Madalas, yung mga trying their best na sila ay katakutan, ay maraming takot sa sarili. Kaya sila ay namatapang. Bakit? Ano na yan kumbagay naka-self-defense na yan Dahil takot. Minsan, hindi lahat ng matatapang ay matapang. Madalas, yung sobrang tapang, yan ay takot. Kaya sobrang tapang. Ano yung pastor ibig sabihin? Kaya kayo po, pastor, hindi matapang sa inyong asawa. Kasi nga, sabi ko sa inyo, yung sobrang tapang, takot yan. Yung hindi matapang, yung talaga matapang. Nox. Yung mga life group ko, kayo makinig ng mabuti. Ito yung mga lesson in life. Para walang karibaw, dapat kayo matapang. Hindi ka takot, maglaba. Hindi ka takot, maglinis ng kwarto. Sabay kalat din naman ng kalat yung aking mga anak. Wala kang katapusang linis. Hindi po ako nagre-reklamo. May nabasa ako. Ang asawa ko kasi mahilig siya mag-mention. Pag may nabasa siya sa Facebook, mini-mention niya ako. Para mabasa ko daw. At meron siyang i-mention sa akin na isang article at ang nakalagay doon, dadating ang panahon na mamimiss mong magligpit ng kalat kasi wala nang nagkakalat. Sabi ko naman sa asawa ko, di ako.
Pero totoo yun. Napansin namin si Queen, ang bilis lumaki. Si Elise nga, ang bilis din. Lalo na yung parang hinihipan. Bilog-bilog. Anyway. Maganda daw na pag sinisimula natin ang araw natin, we will start with a prayer. Yun ay pagsasabi kay God na, Lord, ako'y surrender sa iyo. Kaya nga bago ako gumawa ng kung ano man, Lord, sinasabi ko na po agad sa inyo, Lord, ako'y asang-asa sa inyo, ako'y suko sa inyo. Kung wala po kayo sa buhay ko, wala po akong magagawa. Ano naman po ang sinasabi indirectly kay God ng mga hindi nagsisimula ng prayer sa kanyang araw o hindi sinisimula ng kanyang araw with a prayer? Ito po ang indirectly sinasabi ng mga taong hindi sinisimula ng araw nila with a prayer. Lord, ako ay independent. I don't need to pray because I can do all things through me who strengthens me. Bangis. Okay? Ang boss ko ang puno ng ubas at ako ay kanyang sanga. Yung mga imikin nila Kung ako'y hiwalay sa boss ko, ako'y hindi mamumunga. Dumalay? Kaya, kung ikaw ay nagsasabing asang-asa ka sa Diyos, pray. The most powerful tool na ibinigay ni Lord sa atin, yet the most neglected among Christians today. Alam mo ba kung gaano katindi ang prayer mo? Ano sabi ni Jesus? Sabihin mo doon sa bundok na siya'y lumipat at siya'y lilipat. Meron nag-try noon? Bawa ay ikaw, bundok ng Makulaut. Nasaan kayo? Nasa Cuenca? Lipat din sa San Jose. Ay saan lilipat din ni Pastor? Doon sa madaming ipot at ng matabunan. Meron na ba nag-try? Wala pang nagtatry? Pero alam nyo, ganun ka-powerful ang prayer. Kaya nga lang minsan ay napapabayaan natin, di natin pinapansin. Pero alam nyo ba, ang prayer nga daw ay ginagawa lamang ng mga taong asang-asa at sukong-suko sa Diyos. Ano pa? Marami daw pong tao ang takot na makilalanin ang Diyos. Takot lumapit ng totohanan sa Diyos. Bakit? Natatakot sila kasi baka daw tanggalan sila ng Diyos ng kaligayahan. Kaya alam nyo, isang lesson din dito mga kapatid. Pag tayo po ay nakikihalubilo sa marami, pwede ba huwag ka naman masyadong seryoso? Pwede kang ngitian mo yung katabi mo. Ngiti mo na kahit nakamas. Yan, may halata sa mata kung nakangiti ka. Alam niyo kung ba't hinihiling ko po sa inyo ngayon na huwag masyadong seryoso pag may mga kasama tayong tao? Dahil una, tao ka din naman. Padalawa, nagkakaroon po sila ng maling kaisipan na ang mga Kristiyano ay mga seryoso at hindi marunong maging masaya. Akala ng mga tao, ang Kristiyano ay talaga naman laging magkadaop ang palad at may halong gayan din yung naikot sa itaas at talagang pag ano gayan lang. Hindi na i-make. Paalam nyo rin naman na minsan-minsan ang halo ng mga Kristiyano hindi lagi narito, minsan narito. Ibig ko sabihin, huwag masyadong seryoso. Kaya akala nila, ayokong mag-born again. Bakit? Hindi na kukuhanan ako ng kaligayahan dyan. Maraming bawal. Bakit? Ikita ko sa iyo, damo ikaw, hindi ka nga makaumis. Bawal siguro umumis doon. Alam niyo yun? Kaya huwag masyadong. Hindi ko naman sinabing makisama. Pero, matutong makisama. Maging masayang kasama. Hindi yung, meron naman ding hindi naman doon nga tahimik. Masyado naman vocal. Nakakalimutan naman ng love. Kaya ayaw ko rin nga mag-born again. Bakit? Baka ako'y mapabagaya dyan. Bakit? Masyadong judgmental yan. Ang tingin yan sa atin ay mga patay na. Ang tingin sa atin ng mga nasusunog na sa impyerno. Dahil hindi tayo na-attend sa kanila.
Bakit nagkaroon ng ganong kaisipan yung iba sa mga Kristiyano? Dahil baka nga naman, may pinag-uusapang kasaya-saya, biglang dadating, hoy, kayo sa halip na nagchichismisan, basahin niyo ang salita ng Diyos para kayo yung mga hindi naliligaw ng landas, kaya kayo yung mga napapahamak sa buhay na ito. Naku po. Kaya anong sasabihin? Kaya ako ayaw sumama diyan sa taong yan. Bakit? Higayan nga ang mga dali niya. Buhay na buhay ka pa, ang tingin na sa iyo, nasusunog ka na sa impyerno. Grabe, ano? So, malaki rin ang role natin. Kapatid, malaki ang role mo. Ikaw ang representative ni God sa mundong ito. Ikaw ang kanilang pinagbabasihan. Ikaw ang foretaste or pre-taste ng church. Kaya kung ano ang ma-experience nila sa inyo, hindi mahirap para sa kanilang isiping yun ang ma-experience nila sa church. Kaya misay ayaw sumama, nagtaka ka pa. Alam niyo, pastor, walang nasama sa akin. Lagi naman ako nag-i-invite. Wala talaga nasama. Alam niyo kung nasasagot ko? Malamang isagot ko, Gerney. Malamang nga. Pagkagayaan ng gayaan. Ano pa? Yun nga, natatakot sila. Marami ayaw magsuko ng buhay sa Diyos kasi natatakot silang kunan sila ng kaligayahan. Ako'y masaya din pagbabawal na rin doon, bawal na rin doon. Kaya ako po, pag natatanong, pastor, ano pong bawal sa church? Wala. Talaga po? Talagang kita mo nag-i-star ang mata? Talaga po, wala pong bawal doon? Oo, walang bawal. Sa isip-isip ko, pag nasa loob ka na, hindi saka. Hindi, wala po talagang bawal. It's always between you and the Lord. Never niyo po ako maririnigan dito na ito ang mga ipinagbabawal sa simbahang ito. Bawal ang gayaan, bawal. Wala pong bawal. Wala pong ipinagbabawal. Kahit ang Bible ang sabi ay lahat ay may kapahintulutan. Pero hindi lahat ay kapaki-pakinabang. Kaya po, again, dito po sa JA1 San Jose, welcome po ang lahat. Wala pong bawal dito. It's always between you and the Lord. Okay? Doon pagka niyapos mo si Lord, kakaliskisan ka ni Lord. Babaguhin ka ni Lord. Alam niyo kung bakit may mga taong takot mabago? Kasi akala nila pag binago sila, lulungkot sila. Ang di nila nauunawaan na pag binago sila ng Diyos, nagpabago sila sa Diyos, mas lalo silang sasaya. Mas lalo sasaya. Yung iba, ayaw nilang mawala ang kanilang kalayaan. Lahat nga po ng tumanggap ng totohanan sa Diyos ay mas lumaya. Ganap maging malaya. Yung iba ayaw daw isuko ang buhay sa Diyos kasi ayaw daw nilang maging religious or panatiko. Alam niyo ba na when you accept Jesus ng totohanan sa buhay mo and you surrender your life to Him, matatapos ang pagiging religious mo. Talaga, pastor, di masama yun. Hindi. Bakit? Because Jesus came not for religion. Jesus came and He's offering not religion, but relationship. Relasyon po ang ino-offer ng Panginoong Jesus sa atin. Kasi po kung religion din lamang ang dala ni Jesus that time, di sana hindi na siya pumunta rito. Bakit? Bago siya dumating, may religion na. Name it. Madami na nga religion that time. Kung religion din lamang ang i-offer ni Jesus. Pero bakit nagpakababa pa ang anak ng Diyos? Because He wants to save us sa pagiging relihiyoso. Ayaw niya ng relihiyoso lang. Gusto niya relasyon. Genuine. Totoo. Nararamdaman. Hindi obligasyon. Hindi tradisyon.
kundi talagang may commitment at nagsasabi ka, Lord, ako'y may relasyon. Ako'y may relasyon. This is not just a religion, nor a tradition. This is a relationship. Ako bilang anak at ikaw bilang aking ama. Kasarap ganun gayon. Di ka? Kaysa doon sa, ba't ka napariyan? Ewan. Ano ginagawa mo diyan? Na dinilaang. Tapos, ano ka kayo nung? Well, Diyos ko yun. Ikaw, nilikha. E di kayo yung batong niya ninilikha din. Oo. Anong pinagkaiba niyo? Hindi ko rin nga alam. Kahirap ka nung wala ka man lang kamuwang-muwang sa ginagawa mo. Tagal na tagal na. Doon ka na pinanganak. Mamamatay na rin lang. Hindi rin na naintindihan kung anong ginagawa. Kaya nga, ang nakakilala, sumuko ng totohanan ng kanilang buhay sa Diyos, ay hindi nawala ng kalayaan. Lumaya ng totohanan. Hindi ka na manghuhula. Hindi nga. Ay, thank you, Lord. Thank you, Lord, sa kalayaan. Tayo po ay nilikha para sa Diyos. At hanggat di natin ito nauunawaan, ang buhay na ito'y walang saysay. Bakit? Kasi isusuko mo, ilalagak mo ang buhay na ito sa ibang bagay. Maraming isinuko ang buhay nila sa mobile games. Marami ang isinuko ang buhay nila sa Korean novelas. Pati mata, suko. Marami ang isinuko ang kanilang buhay sa negosyo, sa trabaho, sa love life, at marami pang iba na sinukuan. At lagi nilang napapansin or natatagpuan ng kanilang mga sarili na malungkot, bigo. Naghahanap sila ng kagalakan pero hindi pa rin nila matagpuan doon. Naghahanap sila ng kalayaan pero bagkos lalo lang silang napapakadena sa mga kinalulubugan nilang yon. Bakit? Kasi tayo po ay nilikha para sa Diyos. At wala kang ibang pwedeng paglagakan ng buhay na ito kundi yung mismong lumikha sa iyo. Bakit? Kasi nilikha tayo for the intention na i-glorify si God. Kahirap naman na yung kakain ang iyong bisita at nahingi ng kutsara, ang binibigay mo'y pala. Ay, pahiram nga po ng kutsara. Ay, hindi ka ako nakapaglabasan tayo. Ay, pala ho yan. Hindi gayon din yan. Kahirap naman ho nung pala ang gagamitin. Anong ibig ko sabihin? Ikaw ay nilikha for a specific purpose. At kung pipilitin mo ang pala na ipangkain, mahihirapan ka. The same thing, pinipilit natin ang buhay na ito na gamitin sa ibang bagay, pero ang buhay na ito ay nilikha para sa Diyos. Sabi nga po ni Rick Warren, meron daw pong empty hole. Meron daw pong butas ang puso ng tao. Pero wala daw pong shape na papasok doon, makakapuno noon. Bakit? Kasi God-shaped daw yung heart, yung butas ng heart. God-shaped. Ano ba shape ni Lord? Ewan. Ibig sabihin, wala kang pwedeng gawin na remedyo para mapunuan yung kakulangan sa puso mo. Only God can satisfy us. Sige nga, palakpakan mo si Lord. Okay. Bakit po natakot si Herod? Natakot po si Herod nung nalaman niyang may ipinanganak na hari ng mga Hudyo, and that is Jesus. Natakot siya kasi natatakot siyang mawala ang kontrol niya sa kingdom niya. Everybody say, takot mawala ng kontrol. Sino po rito yung kapag nawawala na sa patas, ang nangyayari sa buhay mo ay nag-aalala at natatakot ka na? Hindi ito ang pinangarap ko. Hindi ito ang plano ko. Kalkulado ko na ang risk ng business na ito. Bakit biglang ganito? Alam mo yun? Pag nawawalan ka na ng kontrol, minsan, ang tendency ng tao ay matakot. Ano ang dapat maalala ng tao?
Mawawalan ka talaga ng control kasi hindi naman talaga ikaw ang may control. You're not God. You're not God. Kaya ito po'y paalala sa atin. Kung nawawalan man ng control, nawawalan ka na ng control sa mga nangyayari sa buhay mo, nagpapaalala ang Diyos kung ano talaga ang role mo. Siya ang may control, and you will just need to dance in the tune where our God is good. Kahirap kasi, bakit may mga taong hindi nila mapagkatiwalaan ang kilos ng Diyos? Pag nawawala na sila ng control, natatakot sila kasi hindi revealed sa lahat na ang Diyos ay mabuti. Remember the song, You are good, good. Idinidiin po nung gumawa ng kanta na ang Diyos ay mabuti. At malamang napakanta siya ng ganun dahil may mga pagkakataon o sitwasyon siya sa buhay na pinagdadaanan na out of His control. At dahil wala naman talaga siyang magawa, dahil hindi naman talaga niya hawak ang buhay na ito, wala talaga tayong control dito kundi si Lord, ano na nga lang ginawa niya at yun ang pinakamatalinong pwedeng gawin ng isang tao? Ano yon? Ang ipaalala, ibalik, at sabihin sa Diyos, ano man na nangyayari, Lord, You are good. Good. Kay mabuti. Ako'y magtitiwala sa iyo. Ako'y susuko sa iyo. Bakit? Halikaw ay mabuti. Wala kang kilos na hindi mabuti. Wala kang pinahihintulutan sa buhay kong ito na hindi ang duloy sa ikabubuti ko. Ikaw ay mabuti at ako'y susuko sa iyo. Kung may susukuan ka rin lamang, siguraduhin mong mabuti yan. At walang iba yung kundi ang Diyos. Sige nga po, palakpakan ulit natin Diyos na mabuti. Takot si Herod. Bakit? Out of control na siya. Gusto niya siya ang magkukontrol ng kanyang buhay. Hindi naman pwedeng ganun. Ano pa? Fear grows when we refuse to do what God wants us to do. Fear grows when we refuse to do what God wants us to do. Ang takot pala, isa sa dahilan niya, kaya nagkakaroon ng takot ng tao, ay kapag siya ay ayaw sumunod sa ipinagagawa ng Diyos. Sabi po sa Luke chapter 1 verse 38. 30. Luke chapter 1 verse 30 to 31. Bago po yan, sinabi na ng angel kay Mary, Maria, ikaw ay magbubuntis. Kakasihan ka ng banal na spirito at ang ipagbubuntis mo ay anak ng Diyos. Nagtatanong ngayon si Mary, sabi, paano mangyayari yun? Parang, bakit ganoon? Parang nagtataka siya at pag nagtataka ka na at hindi mo naunawaan ng mga bagay-bagay na sinasabi sa iyo, parang natatakot ka sumunod. Kaya ang na-discern ng angel sa kanya, parang natatakot na si Mary. Kaya anong ginawa ng angel? Luke chapter 1 verse 30 to 31, kaya sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot, Maria, dahil pinagpala ka. Verse 31, magbubuntis ka at manganganak ng isang lalaki at papangalanan mo siyang Jesus. The only way para mapagtagumpayan po ang takot ay kapag sumuko na tayo sa Diyos. Again, alam ko nandyan yon. Ang takot ay napapagtagumpayan kapag tayo'y sumuko sa Diyos. Yung iba'y takot sumuko kasi for them, ang suko ay kahinaan. Ang pagsuko ay surrender, pagsuko ay para bagang mahina ako, kaya ako'y sumuko, ako'y talunan. Pero alam niyo po, kung gusto mong maging panalo sa buhay na ito, sumuko ka sa Diyos. Sabi ko, kung gusto mong maging panalo sa buhay na ito, sumuko ka sa Diyos. Kung gusto mong maging malakas at hindi magmukhang mahina, sumuko ka sa Diyos. Ang takot ay nagpapagtagumpayan kapag tayo ay sumuko sa Diyos. Anong sunod na nangyari? Luke chapter 1 verse 38. Sumagot si Maria, alipin po ako ng Panginoon. Mangyari nawa sa akin ang mga sinabi ninyo. At iniwan siya ng anghel. Lumipas agad yung fear na nabubuo sa puso ni Mary that time. Bakit? Nung in-acknowledge niya na ako ay alipin ng Diyos. Ako'y suko sa Diyos.
mangyari ang gusto niya sa akin. Ay tapos ang takot. Pag natatakot ka na, kapatid, sabihin mo, Lord, ako po'y suko sa inyo. Alam kong mabuti ka. Alam kong mabuti ka. Kayo na pong bahala. Ay, maniwala ka sa akin. Yung mga nambubuling takot, biglang mauubos yan, biglang mahahawi yan. Sasabihin naman ng mga spirito ng takot, sumurrender kay Lord. Wala na, hindi na natin mabubuli. Hello? Noon po ang mga Israelita sa pangunguna ni Moses ay takot na takot at hinahabol ng mga Egyptian soldiers. Sila po'y natatakot. But then, God said to Moses, hindi ko kayo pababayaan. Ang kailangan nyo lamang ay humakbang. Kaya nung sila'y humakbang, then, in-honor ni Lord ang kanilang tapang, in-honor ni Lord ang kanilang tiwala sa Diyos, kaya nahati ang dagat na pula. May sasabihin ako sa inyo. Hindi nahati ang dagat na pula nung sila ay takot pa. Hindi ho nahahati ang dagat na pula nung ang mga Israelita ay takot pa. Kailan nahati? Nung sila'y humakbang na. Kapatid, hindi mahahati ang dagat na pula na nananakot sa iyo habang takot ka pa. Kailan mo yan malalampasan? Kailan yan mahahati? Kapag humakbang ka. Kapag sinabi mo, takot, hindi mo ko na kayang bulihin. Hindi mo na ako kayang takutin. Ako'y suko na sa Diyos. At alam kong ang Diyos na sinukuan ko ay Diyos na mabuti. Kaya hahakbang ako. At magsisimula akong i-conquer kang fear ka. Magsisimula akong i-conquer ka. At mamaya pa makita mo, nahahati na ang mga tumatakot sa iyo. Nahahati na yung fear na yan. Makakalampas ka na, makaka-breakthrough ka na. Woo! Sumuko ka lang sa Diyos. May mga tao kasing ayaw nila. Meron po akong babalikan verse dyan. Nalampasan ko kanina. In 1 Timothy chapter 6 verse 21. 1 Timothy chapter 6 verse 21. Pwede bang tulungan niyo po akong magbasa? Some of these people have missed the most important thing in life. They don't know God. Alam niyo kung bakit ang hirap para sa kanila ng buhay? Dahil hindi nila kilala ang Diyos. Dahil hindi nila kilala kung sinong susukuan nila ng buhay nilang ito. Kaya kapatid, mapalad ka na ikaw ay naabot ng biyaya at habag ng Diyos. Kilala mo kung sino ang pinaglilingkuran mo. At alam mo na ang Diyos na tinatanggap at kinikilala mo ay Diyos na mabuti. Kaya hindi ka takot sumuko kay God. Amen? Praise God. Number 2. Anong kailangan natin gawin kung may mga takot na nambubuli sa atin? Fill your mind with music that praises God. Punuin mo ang iyong isip ng mga awitin. Mga awiting pumupuri sa Diyos. Mga awitin na patungkol kay God. Alam niyo kung bakit ang mga tao po, lalo sa panahong ito, ay masyadong emosyonal? Dahil ang kanilang pinapatronize, di ko nila lahat, pero madami. Ang pinapatronize nilang mga kanta ay mga kantang patungkol sa emosyon. Kaya alam niyo yun, nadadala. Sabi nga daw ay ang music daw ay ang language ng soul. Kaya nga naman makita mo, kumanta ka ng mga kantahin na yan, mamaya pa, nadadala ka na niyan. Ito yun actually, personally, ito yung na-experience ko. Ako po kasi, before, ay mahilig sa mga classic na kanta. Mga kantahin ng Bread, ng, basta yung magkakabatch na yon. Pero hindi ko po sila kabatch. Okay? Hindi ko sila kabatch. Mahilig lang talaga ako sa ganon. Hindi ko alam kung bakit. At, mapapansin nyo, hindi naman lahat, pero madami ng mga kanta nila, ang tema malungkot. Lalo pag yung mga ganong classic. Madalas ko pa namang paboritong kantahin nun yung ano ang title nun? Lost Without Your Love.
Alam niyo yun? Sino ba mahilig sa classic songs? Lost Without Your Love. Lost and all alone. Tingnan niyo, unang linya pa lang nakakalungkot na. I always thought that I could make it on my own. Ang higpit ng kantang yun. Tapos ang chorus niya, 'Cause I'm lost without your love. Life without you isn't worth the trouble of. Bihira naman. Tapos alam nyo, dinescribe nung kumakanta yung sarili niya sa ganitong paraan. And I'm as helpless as a ship without a wind, a touch without a feel. Oh, hira. Touch daw, walang pakaramdam. Ano yun? Isang barko na walang hangin. Ibig sabihin, wala na siyang saysay. Ang hilig ko daw, kinakanta ko yun. Parang wala lang mahilig ako sa classic Alam niyo, napansin ko, nalulungkot ako. Wala namang nakakalungkot. Daming blessing, ang gaganda ng anak ko, lalo na yung asawa ko. Tapos, asisipag ng life group leaders. Wala ka namang ikalulungkot. Nakikita mo yung mga taga-JA1 San Jose, umuunlad, napupromote, sunod-sunod ang benta, dumadaming negosyo, may mga bagong sasakyan. Sabi ko, ba't ako nalulungkot? Yung pala. Kasi pinupuno ko yung sarili ko ng mga awiting nakakalungkot. Ay, hindi hirap. Babanatan pa ng oceans apart, day after day, and I slowly, wag niyo itutuloy, hindi maganda yung linyang yan. Insane. Yun ang mga hilig ko Kahit tanong nyo kay Airpat mamaya, yan ang mga hilig kong kantahin nun Wherever you go, whatever you do. Di ka, nalulungkot na ako. Sabi, ba't ako nalulungkot? Dahil pala ng kinakanta ko. Kaya alam nyo, natuto ako. Inalis ko yung pinalitan ko yan. Kaya minsan kahit pag yung may mga handaan sa amin, uy, kiki nanganganta, kantahan mo naman kami. Kakantahan ko naman sila kung ano yung mga Christian song doon. Nauumay na sila, ayaw nila. Sa isip ko naman, alam nga naman kumanta ako ng mga nagpapalungkot na naman. Lalo namang hindi ako kakanta ng mga kantahin namin sa banda dati. Opo, nagbokalista po ako ng banda noon. At ang mga kanta po namin noon hindi dapat kinakanta talaga ngayon. Wala, hindi ako magsasampol. Ayaw ko na nung kantang yun. Iniintay nyo yan, iniintay, hindi na. Ginigintay mo. Para alam nyo, ganito ang mga kinakanta namin. Wala akong mga kantahin na lyrics, yung mga ano lang. Yung ganun mga kantahan namin noon. Rico Blanco. Yo. Ano yung giintay pa talaga? Hindi na. Si Mary po ay natatakot. Ikaw ga naman ang makakita ng anghel. Wala pa nga sinasabi, nakakatakot na. May angel! Naku, rapture na. Hindi pa naman ako naka-attend ng seminar. Meron pong isa nagsabi sa akin, Store, hindi po talaga ako makaka-attend ng seminar. Meron pa pong susunod. Sa susunod na lang po ko attend. Alam niyo ang biro ko? Naku, balita ko rapture na Wala nang susunod. Paano po yun na siya? Di sa susunod na lang po. Hindi na gets Wala na, rapture na nga. Saan ka magse-seminar ka pa? Di natatakot si Mary. Yung makakita ka ng angel, nakakatakot naman nga Tapos may balita pang ganon. Daming iniisip siguro ni Mary that time. Sabi ni Mary, ako naman yun, ako'y ma-judge ako na may patay na sa sarili. Kaya lang, syempre, hindi na yung sarili ko, iniisip ko yung aking mapapangasawa. Kawawa naman mapipintas ang maigi. Apo pa naman siya ng Haring David.
Alam niyo yun, parang galing siya sa isang prominenteng pamilyang kilala. Tapos nga, babalitaan ng mapapangasawa, buntis na. Halo-halo na siguro ang iniisip ni Maria that time. Pero alam niyo po, sa halip na si Mary ay magpadala sa takot, sa pag-aalala, anong ginawa niya? Pinuri niya si Lord. Sabi po sa Luke, chapter 1, verse 46 to 47, at sinabi ni Maria, ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon, at ang aking spiritu'y nagagalak sa Diyos na aking tagapagligtas. Actually, mahaba po yan eh. Ito lang yung intro. Ito lang yung unang part ng song. Actually, it is a song na ginawa ni Mary. Sa halip na siya ay magpadala sa takot, siya'y nag-worship. At yung kantang yan, familiar ho yan. Yan naman naririnig na natin, malamang. Ito yung kinakanta nila na, ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas. Di ba? Narinig niyo na yan? Pag naririnig namin yun ng mga bata kami, takbuhan na kami. Dali! At talagang ngayon, naglalasang supas na. Spaghetti ata. Baka pansay. Di ba? Narinig niyo na yan. Ito yun. Maganda yung kantang yun. Sapagkat nilingap niya. Basahin niyo yung verse at yun talaga yung lyrics. Kababaan ng kanyang alipin, mapalad ang pangalan ko sa lahat ng mga bansa. Kinantahan ni Mary si Lord. Hindi yung takot, hindi yung problema. Kasi yung iba, yung problema ang kinakantahan. Nag-aaliw sa usok at may kasama. Mas okay yung nag-iisa, nalilimutan ka. Kinakantahan ay yung problema, o yung cause ng problema, o yung tumatakot sa kanya. Bakit hindi ang kantahan mo yan, Diyos? Na sa kabila ng problema ay kinakantahan mo ang Diyos at sinasabi mo, you are good, good. Oh! Sabi ng nanay, ano ganyan? You are good. Ano mo yung, di ka nagpapapekto sa takot, di ka na magpapapekto sa problema. Bakit? Dahil, sabi mo, nagdesisyon ka, aawitan ko ang Diyos. Kakantahan ko si Lord. Ito yung isa sa mga na-realize natin as Christians. Si Lord ba ay karapat-dapat lamang purihin in good times? Ang Diyos ba ay karapat-dapat kantahan lamang in good times kapag good vibes ka? Di ba? He deserved our praise in good times and in bad times. Sapagkat ang ating sitwasyon lamang ang nababago, hindi ang Diyos. Ang sitwasyon natin nababago, pero yung katotohanan na ang Diyos ay mabuti at maganda ang plano niya sa atin, hindi yun nababago. At dahil doon, we will worship God because of who He is and because of what He has done. Okay? Sabi nga ng isang kanta ng Casting Crowns, I praise you in the storm, and I will lift my hands, for you are who you are, no matter where I am. Galing. Sabi nung kumakanta, pupurihin kita, O Diyos, sapagkat ikaw ay ikaw. Ano? At ikaw ay nananatiling ikaw kahit ako'y nasasaan. Kahit anong sitwasyon ko, si Lord ay nananatiling siya. At sino si Lord? You are good, good. Ang Diyos ay mabuti, ang plano niya sa iyo ay mabuti, wala siyang intensyon na gawan ka ng masama, for His plans for us is to prosper us and not to harm us. Ah,
Sabihin nga natin, sa biyaya ng Diyos, pag ako'y nagkakaproblema, pag ako'y natatakot na, ako'y magwo-worship kay God. Kaya alam niyo po mga kapatid, maganda talaga na meron kang team song with God. Kailangan meron kayong kanta ni Lord. Okay? Iiwan ko na sa inyo yon. Kayo nang bahala kung ano yung team song nyo ni Lord. Kung ang team song ninyo ito pang ligaw pa, palit-palitan nyo naman Matagal na hong nakauwi yung naligaw na tupang iyon. Palitan nyo na, parang awa nyo na. Okay. Pero I have nothing against that song. Maganda yung kantang yon. Pero kung kayo na nga bahala. Number 3, and this will be the last po na point for today. Kapag natatakot ka na, base your hope on the promises of God. Ilagay mo ang iyong pag-asa, hindi sa iyong kaalaman, hindi sa sitwasyon mo, hindi sa kakayanan mo ng mga tao nakapaligid sa iyo, ilagak mo ang pag-asa mo sa Diyos. Sabi po sa Psalms 56, 3-4, kaganda na rin verse na rin. Even when I am afraid, I still trust you. I praise God's word. I trust God. I am not afraid. Nagsimula po yung psalmist sa pag-amin ng kanyang sitwasyon. Ano sabi niya? Even when I am afraid. Di takot pa, no? Takot pa. Ano daw gagawin niya kahit daw siya natatakot? I still trust you. Mananatili ako, nagtitiwala sa iyo, Lord. Tapos ano ginawa niya? I praise God's word. Ibig sabihin nun, siya ay pinupuri niya ang pangako ng Diyos. Pinupuri niya ang salita ng Diyos. Sa madaling salita, binabasa at inaalam niya at ina-apply niya sa buhay niya. At ano ang ending, anong naging result? I trust God. Biglang naging I trust God na. At ano yung huling linya ng psalmist? I am not afraid. Di ba? Takot nung una Tapos nung in-apply na niya yung mga sinasabi niya, ano na nangyari? Wala na siyang takot. Hope can't be based on what you think. It's based on what God promises. Ang pag-asa daw po ay hindi nakabase sa kung ano yung kaya mong isipin. Ang pag-asa ay nakabase sa kung ano ang sinabi ng Diyos sa kanyang mga pangako. Kasi pag ang pag-asa daw pala natin, ibe-base natin sa kaya nating isipin, very limited yan. At minsan pa nga nagwe-waver, depende sa anong nakikita mo sa paligid mo. Okay? Ito ang mga panahon, sabi ng marami, ito ang panahon na mahirap mag-invest. Mahirap mag-start ng business. Bakit? Kasi nga, taghirap daw. Hindi naman yun uso sa mga taga-JA1 people, di ka? Kaya ano mapapansin nyo? Sabi ng marami, hindi daw panahon ito ng pag-i-invest, pero ano nakikita nyo, yung mga anak ng Diyos ngayon nag-i-invest. Ito ang panahon ng pag-i-invest. Kaya huwag kang magugulat kung mamaya yung katabi mo, may business pa lang sinisimulan niya. May malakihan palang business na sinisimulan niya, hindi mo alam. Tatahi-tahimik lang yan. Okay? Ano pa? Stop listening to the voices of fear. Ang mahalaga ay kung ano ang sinasabi ng Diyos. Dami kasi, alam mo yun? Ang fear is all around you. Maririnig mo siya sa media, sa Facebook, kahit sa coffee shop, sa tambayan. Saan-saan. Lagi mong maririnig yung takot o yung magiging dahilan ng takot. Magbuhay mo ng TV. Gusto ko ma-relax, makapanood nga ng TV. Nagbabagang balita! Patay! Patayin na nga, patayin ang TV niya. Patayin na. Makapag-Facebook na nga lang at nang ako'y ma-relax. Ako'y nakaka-stress talaga. Makapag-Facebook na nga lang. Ano ba naman niya? Lahat na laigar ni. Ngayon, ayoko na nga. Ayoko na rin mag-Facebook. Ako'y magkakape na lang. Ako, wala na palang asukal. Bad news din, walang asukal. Alay, magkakanin na nga lang. Gayon yung nandadublihan lang ng gastos Magkakape,
Tapos kakanin din naman mamaya. Makapagsaing na, wala nang bigas. Bad news pa rin. Alam niyo, puro bad news. Nakakatakot na. Maiinit na nga lang rin bahaw na rin. Mabasa-basa na eh. Maiinit at namawala ang pagkabasa. Wala nang gasol. Ano pang wala? Ano pang wala? At nang hindi na ako mag-e-expect. Okay. Alam niyo, kahit saan ka tumingin, laging merong tatakot sa iyo eh. Okay? At alam niyo ba na yung fear is as old as humanity itself? Ang takot pala ay kung gaanong katagal na ang tao sa mundong ito, gayon na rin katagal yung takot. Dahil ang takot pala ay kabatch pa ng mga kaninununuan natin. Ni Adam and Eve. Alam niyo ba yung linyahan ni Adan at ni Eva nung sila ay nagkasala na, nakain na nila yung pinagbabawal na bunga. And please, hindi po yun apple. Maawa kayo sa apple, tagal ng panahon. Nabubuli. Hindi yun apple. Hindi ko alam po nung bunga. Kumain sila ng bunga, nalaman nilang sila'y hubad, kaya sila ay nagtago. At nung hinahanap na sila ni Lord, anong sabi ni Adan? I was afraid and I hid. I was afraid. Nagtago po ako kasi ako po yung natatakot sa inyo. At ba't ka natatakot? May ginawa ka mali. Doon nagsimula. First ever na banggit yung salitang afraid. Sino ka batch? Si Adan at si Eva. Ganun katagal na. People have been doing that ever since. We're afraid, so we hide. Takot tayo, kaya tayo natago. Kaya alam niyo po, yung mga bata na pinalaki sa takot, sila yung mga mahiyain. Saka sila tumatago. Yung mga anak na kapag ka may bisitang sa bahay doon sa loob. Ang una daw ay gayong, pag may bisita ay pinapapasok sa loob ang mga bata, kaya ang mga bata ay lumaking hindi marunong humarap sa bisita. Kaya pag may bisita, Inay, may bisita po! Sabihin mo, wala ka, ikaw na makapag-usap diya. Bakit? Malamang, yan inong bata, ay gayon lagi sa loob. Kaya ngayon, ang maganda, ganito, pag may bisita, mga anak, labas kayo, labas! Masanay kayo sa tao. Ginagawa ko sa anak ko Pag nakakakita ng ibang mukha I'm afraid, I'm shy. You're not shy, you're queen. Ate Shy is in the church. And she's not shy. Di ba, nak? You're not shy. Pinaharap ko. No. I'm afraid. No, you're not. Bakit? Takot sa tao. Di tao ka din. Yung iba naman kaya daw takot sa tao, hindi naman takot doon sa mismong tao Takot sa rejection, takot na manipulate siya, takot na masaktan, takot na maabuso. Kaya nangyayari, naglalagay tayo ng wall, ayaw nating makahalubilo, takot. Kaya hindi sila nagpa-prosper. Sayang. Yung iba naman, takot kasi nagkamali before. Takot na mag-try. Takot na bumalik. Kasi nagkamali before. Sa disciples po ni Jesus, di ba 12 yun? Sinong nakabalitang 12 yun? Sa 12 po, may dalawang nag-fail doon big time. May dalawang nag-fail doon big time. Una ay si Judas. Nung siya'y nasilaw sa pera at pinagpalit niya ang kanyang Savior. At ang pangalawa,
ay si Peter. Nung si Peter ay natakot sa consequences daw, nakakaharapin niya pag sinabi niyang siya'y kasama ni Jesus nung time of trial ni Jesus. Tinanggi niya sa 3 tao at tumilaok ang manok. Yon ang kaisipan ng mga tao kung bakit sinasabi nila na si Peter daw ay bantay sa pintuan ng langit at may dalang manok. Hindi ho niya dala yung manok na yon, tumilaok lang yon. Diba, sa mga movie, lalo pag Pinoy, nakabantay sa gate ng langit, tapos yung naghahaplas ng manok na puti. What's the password? Choco, choco, toki, toki. Hindi. Wala akong manok si Pedro. Okay. Tumilaok lang yon, kasi sabi ni Jesus, sinasabi ko sa iyo, bago tumilaok ang manok, 3 beses mo kong itatanggi. Yun. Pero wala naman nakalagay sa Bible na si Peter ay may manok. Puti pa ha, puti. Panlangit talaga. 45 days yun. Taga San Jose. Arega. Okay. Ba't binabanggit sa inyo itong 2 to? Kasi 2 to nagkamali. Pareha silang natakot dahil na sila minsan nagkamali. Pero yung isa naka-recover, yung isa hindi. Kaya yan palang pagkakamali. Yan pala nasa sa tao pa rin kung paano ka magre-respond doon. If you will choose to learn at tatayo ka uli at magtatry ka uli, or you will choose na matakot na sa muling pagkakamali hanggang di ka na makabangon. Si Judas kasi natakot. Si Jesus, ganaman hindi ba magpapatawad ng lagay na iyon? Kita nyo ganaman, sobra namang buti ng Diyos hindi yun naisip ni Judas Sa isip ni Judas ako, tinrider ko wala na akong pag-asa. Anong ginawa ni Judas? Yung pera, binili ng lote, tapos doon sa lote, may puno doon nagbigtay. Natakot nang mag-try uli dahil minsan nagkamali. Si Peter, alam niya siya'y nagkamali. Siya'y nagsisi. At siya'y humingi ng second chance kay God. Humingi siya ng second chance kay Jesus. At ano nangyari? Hindi siya natakot na muling mag-fail. Nag-try uli siya. Nag-serve uli siya. At alam niyo ba, na sa pamamagitan ng isang failure, ay nagsimula ang church. After nung failure ni Peter, nung siya'y muling bumalik, isang preaching, 3,000 ang na born again. 3,000 ang tumanggap kay Jesus. Grabe. Isang preaching lang yun. Iniisip mo nga, nakailang preaching na ako, pabuhat ako nagpasto. Ilan na nawin, no? Si Peter, isang preaching lang, 3,000. Kasarap kung gano'n. Isang preaching, 3,000. Lilipat na tayo. Ano ibig sabihin? Pareha silang nag-fail nung clutch time. Ano ba ibig sabihin ng clutch time? Yung mahilig na basketball. Clutch time yung mga ending na, yung crucial na game. Yung pagtira ni Thompson ni Salah. Pero shoot Shoot. Hindi ako Hinebra ha. Sabihin niyo Hinebra ako. Sabi ni Pugoy, hindi nila napansin yung 30 plus points ko. Ang napansin nila ay yung isang 3 points ni Scotty. Ay, hindi nanonood ng basketball ang mga ito. Pasensya na kayo ha. Ako'y nanonood ng TV. Alam ko kayo, lagi lang nagdi-devotion. Hindi kayo nanonood ng mga TV gaya. Pasensya na kayo. Pareha silang nag-fail. Pero, yung isa, naka-move on. Lesson, huwag matakot na muling magkamali. Hindi ko sinasabing sadyain mo. Hayain na, magkamali uli. Huwag daw matakot. Hindi. Huwag mo sadyain. Kapag ikaw ay natakid ng 2 beses sa isang bagay, may problema ka. Natakid ka ng minsan, aray ko, ilagan mo na yun.
Ano pa? Yung iba ay natakot ng magtanim. Talaga, Pastor? May ganon? Oo, natakot ng magtanim. Kasi dati nagtatanim siya, tapos hindi naman siya nakaranas ng ani. O natakot pagtiwalaan ang pangako ng Diyos patungkol sa pagbibigay. Natakot, kaya ayaw magbigay, lalo na nung nararapat sa Diyos. Natakot mag-tithes. Alam niyo po, may mapakaganda story sa Bible eh. May mayamang lalaki, nagbigay ng puhunan sa 3 tao para mag-business. Pagbalik ng lalaki, hinanap niya yung 3 pinagkatiwalaan niya. Sabi doon sa isa, "Ari po, ang aking pinagkatiwalaan niyo sa akin, tumubo po. Well done, good and faithful servant." Yung padalawa, "Ako po, ari po ang tinubo. Well done, good and faithful servant." Yung pangatlo, Matthew 25:24. Lumapit din ang alipin na binigyan ng 1,000 at sinabi sa kanyang amo, "Alam ko pong mabagsik kayo at walang awa. Inaani ninyo ang hindi ninyo tinanim at kinukuha ninyo ang pinaghirapan ng iba." Verse 25. "Natakot po ako." Verse 25, "Natakot po ako." Nakita nyo? Fear pa rin. "Natakot po ako, kaya ibinaon ko ang pera nyo sa lupa. Ito po ang 1,000 na ibinigay nyo sa akin." Natakot daw siya, kaya hindi niya ginawa yung iniuutos sa kanya. Matthew 25:28. "Kaya sinabi niya sa iba pang mga utusan, kunin ninyo sa kanya ang 1,000 at ibigay sa mayroong 10,000. Dahil natatakot, lalong nawala. Sabi nung iba, "Kaya po ayaw ko, Pastor, mag-tithes kasi nga kulang." Baligtad. Kaya kulang kasi di ka nagta-tithes. Kaya kulang. So huwag ka matakot. Subukan mo ang Diyos dito. Subukan natin si Lord dito. The only thing na inalaw ni Lord na subukin natin siya ay sa pag-iikapo. Kaya huwag kang matakot, kapatid. Okay? Huwag kang matakot. Sabi ko nga sa inyo, ang Diyos na nagsabi sa ating gawin ng mga bagay na ito ay Diyos na mabuti. And base your hope in God's promises. Do not put your hope in this earthly riches na mamayay na ngayon nari at mamayay wala na. Ilagak natin ang ating pag-asa sa pangako ng Diyos. At ano ang pangako ng Diyos sa mga nag-iikapo? "Subukan nyo ko sa larangang ito. Kung di ko buksan ang floodgates of heaven, ibuhos ang pagpapalang wala kang sukat kalagyan at sasawayin ko ang maninira." Ano ba yung maninira? Pagkalugi, pagkasira, anything na magkokos para sa iyong mga blessings para mawala. That is God's promises sa pagtatides. Huwag ka matakot. Huwag ka matakot. Honestly, ako nung unay takot din. Kasi nga, I am putting my hope in my wealth, which is so uncertain, sabi ng Bible. Pero sa biyaya ng Diyos, inalis ko yung pag-aasa ko sa kayamanan at inilagay ko ang pag-aasa ko sa Diyos at sa mga pangako niya. At ito na, I am enjoying the benefits. At ako'y naniniwala na for those who is also doing this, nag-i-enjoy na rin kayo ng benepisyo ng Diyos. Amen? Huwag ka matakot. Ilagay mo ang pag-asa mo sa mga pangako ng Diyos. Amen? Now I will end up with this. Sabi daw po, sa Bible, 365 times, kung di man nabanggit literally, ay napag-usapan na huwag kang matakot. Ilang beses daw? 365 times. Alam nyo, 365 times, sapat na para sa araw-araw mo sa isang buong taon ay nagpapaalala ang Diyos sa iyo, huwag kang matakot. Amen? Praise God.
Pwede ba tayong tumayo lahat? At palakpakan natin ang Diyos. Thank you, Lord. Ngayon pong umagang ito, ako'y naniniwala na ang Diyos, pinahintulutang ito ang ating mapag-usapan. Kasi maaaring may ilan sa atin natatakot kasi patapos na ang taon. Patapos na ang taon at sabi ng iba, pero ganito pa rin ang kalagayan ko, may mangyayari pa ba? Maayos pa ba ito? I-declare ng church that this is the year of level up. Pero, maaaring, at the back of your mind, niisip mo, may level up pa ba talaga? December na eh. Patapos na ang 2020, magle-level up pa ba talaga? Sasabihin ako sa'yo, huwag mong ilagay ang iyong pag-asa sa buhay na ito sa sitwasyon mo. Huwag mong ilagak sa sitwasyong yan. Talagang mababagabag ka, matatakot ka. Saan mo ilalagay? Ilagay mo sa pangako ng Diyos. Ilagay mo sa kanyang mga salita. At ano sabi ni Lord? Ang mabuting bagay na sinimulan ko sa inyo, hayaan kong makarating sa kakumplituhan nito. Nagsimula po ang Diyos ng level up ngayong year na to. Ako naniniwala, maraming level up na na-experience sa bawat isa. Merong mga walang sasakyan, nagkaroon ng sasakyan eh. Merong mga ilang buwan, walang benta, tas ngayon namamayagpag, hindi pa tapos ang taong ito. May mga nag-level up, hindi ka ganun kasipag sa pag-aaral ngayon. Nag-level up ka, sumipag ka. Wala kang magawa eh, talagang kailangan mo sipagan yung module mo. Level up yun. Yung mga mag-asawang napakatagal nagpe-pray na sila'y magkaroon ng quality time together, nagka-pandemic, laging magkasama ngayon, level up. Mga taong nagpe-pray na yung loved ones nila ay magbait, nagkaroon ng problema, bagkus na magbait, nagkaroon ng problema, natapos ang problema, ang resulta, bumait. Level up. Matagal na panahon, you're praying for a business because of what happened, because of our situation. Here comes a new business opportunity. Nagka-business, level up. Ako'y naniniwala, pagpasok ng 2020, as we declare that this is the year of level up, nag-level up eh. May nag-level up. At kung sinasabi mo na gusto mo pa, huwag kang mag-alala. Huwag kang matakot. Yung iba natatakot, patapos na ang taon. Huwag kang matakot. Bakit? Dahil hindi pa tapos ang 2020 at hindi pa tapos ang Diyos, may ginagawa si Lord. May ginagawa si Lord. May ginagawa si Lord. Again, let me declare it to you, ang mabuting bagay na sinimulan ng Diyos sa atin ay hahayaan niyang makarating sa kakumplituhan nito. So, if you feel na hindi pa kumpleto, hindi pa tapos si Lord, nagpapatuloy si Lord, may ginagawa si Lord. Bakit ako magtitiwalang may ginagawa ang Diyos? Dahil siya ay mabuti. Bakit ako magtitiwala na may ginagawa ang Diyos? Dahil siya ay mabuti. Ang Diyos ay mabuti. Fear not, for our God is good. Amen? Can you sing that song again? Oh, you are good. You are good, you're good. Oh, you are good, you're good. Oh, you are good, you're good. Oh, you are good, you're good. You're never gonna let me down. Come on, church. Oh, you're never gonna let me down. Yes, you are. Oh, you're never gonna let me down. No,
kay Lord. Oh, you're never gonna let me down. Lahat na nagtitiwala, sabihin mo. Oh, you're never gonna let me down. Lahat ng inilalagay ang tiwala nila kay Lord. Oh, Let me down. Oh, you're never gonna let me. you are good. You are good. You're good. Oh, you are good. Good. Oh, you are good. You're good. Oh, you are good. You're good. For the last time, sabihin natin. Oh, never gonna let me down. Sige church, sabihin mo kay Lord ngayon. Oh, you're never gonna let me down. Lahat ng nagtitiwala sa Diyos, sabihin mo. No, you're never gonna let me down. Oh, you're never gonna let me down. Lord, salamat po dahil Ikaw ay pwede naming paglagakan ng aming pag-asa. Nothing to fear, nothing to worry, because you are a good God. Diyos na concern, Diyos na walang ibang layunin sa amin kundi ang aming ikabubuti. Diyos na mabuti. Receive our highest praises and honor to you. Tanggapin niyo po ang aming mga parangal. Karapat-dapat ka sapagkat ika'y mabuti. Ika'y mabuti. This is our prayer. In Jesus' name, amen.